Okay. Sige, 1 minute na lang. Sige. Kamusta, break muna tayo? Kamusta naman kayo dyan? Ano ang mga ganap nyo sa life nyo dyan? Kamusta mental health nyo ngayon? Nahihirapan ba lately? Belated happy birthday daw, sir. Ay, thank you! May nag-greet. Hmm, may naka-remember sa akin. Thank you. Belated happy birthday, sir. Salamat. Thank you ha. Salamat sa Belated happy birthday, greetings. sir. Oo. So, ang Gcash ko is 0923. Joke lang. joke lang. Joke lang, class, no? So, basta, attend lang kayo ng class. Yun ang gift nyo sa akin. Yung makita ko lang kayo ba, no? Actually, ang sa akin lang talaga is mag-show up lang kayo. Regardless, kung hindi kayo nag-study, nag-aral kayo, basta mag-show up lang kayo. Kay, nag-note man ako kung sinong mga nag-show up talaga sa klase, no? Akala nyo, wala lang, no? Tapos, the way also I grade you, the manner that I will grade you, syempre may mga points man din yung mga, may mga attendance dito, tsaka yung mga nagka-perform well, no? Considered siya sa grading ko sa inyo. Kasi mga out of base tayo ngayon eh. So, scattered na yun. Kung paano ko kayo i-grade sa mga outputs, yung mga laboratory works nyo dyan. Kung attendance nyo rin yung part ng grade. To be honest ha, so, I have a list kung sino yung mga nag-attend din sa klase ko. Aside sa sinasabi ng Bibal sa akin. Sir, pag-grab na lang sa lechon. Thank you, Nak. No? So, ito yung address ko pala. Okay. Pagod kasi si Sir. Marami akong ganap, no? Tapos meron akong client din masyado na big time. Artista ba? So, ay, paano kaya yan? Share lang. SKL lang. So, medyo intimidated ako kasi artista sila. So, sabi ko maghanap lang kayo ng iba pero ano gusto, sa akin na lang daw para private lang. Doon ako medyo na-overwhelm sa pag-prepare ko doon. Sige. Sige, okay? So, inhale, exhale tayo. Honestly, stressful mag-discuss nito kasi marami akong kailangang hukayin. Hindi siya kagaya ng understanding the self lang na hindi siya kailangan ng mga neurons. Ito kasi kailangan talaga ng nerve cells ba. And ayoko din naman na hindi ko masyado siya i-focus yung discussion ko kay kamo po dang luoy, no? So after this, matulog ko. Sige, ano lang ni, gamay na lang, last na lang gid ni siya, 30 slides na lang kakayanin to natin, ha? Let's go to validity, another psychometric properties of a psychological test. These are all psychometric properties, ha? The reliability, validity, utilities, these are all psychometric properties of a psychological measure or a test, which is required. Good, kailangan gid siya para makaingon kita evidence-based, no? So validity, let's read this phrase, Nak, no? Basahin natin ang ibig sabihin ng validity. Validity is an estimate of how well a test measures what it purports to measure in a particular context. Judgment based on evidence about the appropriateness of inferences drawn from test scores. Okay. So validity again, this is for what it purports to measure. Ano ba yung mini-measure niya talaga, no? Validity refers also to accuracy. Yung mga keywords ninyo, accuracy, no? What it purports to measure. Kasi hindi enough na reliable lang. Kailangan din naman valid din. Kung nata-target mo ba talaga yung dapat mong i-target, nai-hit ba natin yung dapat talaga nating makita? Yun si validity. Okay, gets nyo ba class, no? Yun si validity. Kumbaga, mas mahalaga. So, a test can be reliable but not valid. Kasi pwedeng magpaulit-ulit lang, pero hindi talaga siya what it purports to measure. So, mas mahalaga siya compared kay reliability. Pero syempre, a test that is reliable is always valid. No. A test that is valid is always reliable. Remember that, ha? Pero a reliable test is not always a valid test. Okay? So it means, kung ganyan siya, nata-target
talaga natin yung dapat i-target. So, yan ibig sabihin ni validity. Na may class by 12, wala. Wala? Okay. So, tigili ko ma-stress sa time. So, validation, no? Validation, let's read this, Ira. Basahin natin tong dalawang definition na yan. Validation is the process of gathering and evaluating evidence about validity. Local validation studies are absolutely necessary when the test user plans to alter in some way the format, instructions, language, or content of a test. So validation, process of gathering and evaluating evidence about the validity of the instrument. So usually, ganyan. So pwede nating ipa-validate yung tool, bina-validate natin kung talagang nahi-hit ba yung construct na dapat nating ma-hit. Bigyan ko kayo ng sample ng mga validated tools, no? Kasi aside from my other hustles, ito rin kasi yung ginagawa kong sideline or racket, no? Just to share lang of my experience lang. So, I've validated a lot of instruments already. And maganda siyang side hustle, no? Because of this, nakakapagbayad kami ng kuryente, ng tubig, no? May laman ng GCash natin palagi because of validation. So, maganda siyang racket, no? So, bigyan ko kayo ng example ng mga, marami na rin akong mga na-validate din ng mga tools, different schools, na may mga psychological assessment ng mga subject, nagpa-validate sila ng mga instrument nila as required. So sana makapag-ano ako dito ng instrument. Marami mga format yung validation tool. Pero usually may mga certain criteria na kailangang tignan. Ito yung gagawin nyo, no? Hahanap kayo ng subject matter experts. Pero please outsource na tayo. Wag na tayo within the MCM. Labas na kayo ng school, ha? So hanap na kayo ng iba. So hindi man pala to. So kasi makahanap ako ng tool na survey type ba. Meron akong nakita dito. Sample. This one. Ito. Nagpa-validate to sa akin kahapon. So they have a format. So ito yung format nila. From St. Louis College. This is in Manila. So basically, ganito yung sa kanya, content validity. If you can see here, Jonah complex scale yung pinapa-validate nila sa akin. So it's either I will tag it as highly relevant lang, moderately relevant, slightly relevant, or not relevant. So merong rating, no, per item. This is a requirement for their subject in psychological assessment. These are all 4 years. Okay? So ito yung magiging summative assessment nyo rin, no? Kasi lahat ng mga student na nag-undergo ng psych assessment, gumagawa sila ng self-made instrument. So what I did is either I will retain, I will revise the item, or I will remove the item. So yan ang gagawin nyo. So hahanap kayo ng problem na gagawa nyo ng self-made instrument. Then ang ginawa ko dito, if I can remove the item, just retain it or revise it. Sa given like this. But yung format class, siguro if-finalize ko pa yun, kaya wala pa akong masyadong oras, no? Kung makahanap ako ng time para i-finalize ko yung format. Wag niyo munang tignan kasi next week ko pa naman i-discuss talaga thoroughly yung task na gagawin nyo. So something like this lang. So, yan, magpapa-validate kayo sa isang subject matter experts like psychometrician, psychologist. Yun, either of the two. Psychomet or psychologist or psychometrician and psychologist. Outside na kayo ng school, please. Huwag na sa loob, no? Sige. Yan, mag-post lang kayo sa mga psych groups niyan. So, do you have questions for this? So, usually ganyan. Gusto lang natin malaman yung rating niyan. Ako naman, meron akong content validity index na nilalagay minsan. Something like this, no? Content validity index. Parang ganito siya. Sana makachamba ako. Ayan, ito. Look at this, subject din siya for psychological assessment nila. Nagpa-validate sila sa akin. So, I have something like this. So, this is more of assessment ko lang of their validity index. Nagpalagay ako dito ng rating
clarity, presentation, suitability of items, adequateness, attainment, objectivity, and evaluation. Ito sa kuha ko yung indexed. Content validity indexed ko. If ano ba siya, acceptable ba siya? Adequate, very reliable ba siya or hindi, no? So kayo rin ang gagawa ng title ng tool ninyo. Ang ginawa sa kanila, psychological labeling tendency scale. Ayan, so grupo din sila, oh. Ayan, PsychTag, psychological labeling tendency scale. So yun yung gagawin ninyong requirement sa akin. Sige, balik tayo sa class, ha. So hahanap kayo ng professional for that. At least meron lang kayong hindsight nung gagawin yung task. Sige. Sino na naka-watch dyan ng Devil Wears Prada 2? Send a heart. Ganda siya, class, promise. Maraming lessons all throughout about career, ganyan, no? Ko alam kung maka-relate kayo nun, kay sa age ko kasi nakaka-relate ako nun. Childhood ko kasi talaga siya, no? Ang pinaka-tumatak sa akin doon, lahat ng bagay na ginagawa natin na work, it has a cost. May kapalit yun. Yung position natin, yung pera natin that we're earning, it has a cost. Ayan. Sige, so let's go now to content validity. So let's read this one. Kyle, basahin nga natin, Kyle. Yung dalawang points na yan. Content validity, an evaluation of the subjects, topics, or content covered by the items in the test. How adequately a test samples behavior representative of the universe of behavior that the test was designed to sample. So basically, evaluation of the subject, topics, or content. So yung ginawa ko kanina, yung kanina, that is content validation. No, looking for content validation. How adequately yung mga test items represents the construct or domain that you want to measure. Okay? So those are just sample items. Either you will retain, revise, remove the item. That's part of the validation process. In test development, part then C, validation. Let's now go to criterion-related validity or criterion validity. So this represents how accurately it measures a certain criteria. So we have criterions, diba? Obtained by evaluating the relationship of scores obtained on the test to the scores on other tests or measures. So we have criterion. Let's say, ang pinaka-best example ko dyan is NeoPi or DAS. Sige, para may other example. Di ba yung DAS, Depression, Anxiety, Stress Scale? Pero yung mini-measure niya po talaga is psychological distress. But under the DAS, ano yung mga subscales niya? We have depression, anxiety, di ba? We have stress. So these are the facets. These are the criterion of the DAS 21. So overall, ang ano sa kanya ay psychological distress. Yan. So may mga test din na may mga certain criterion siya or subscales siya. Okay, now let's go to the highest form of validity, and that is construct validity. Zara, basahin natin tong dalawang yan, mga points na yan. Hanggang B. Umbrella validity. Construct validity. Umbrella validity arrived at by executing a comprehensive analysis of A, how scores on the test relate to other test scores and measures, and B, how scores on the test can be understood within some theoretical framework for understanding the construct that the test was designed to measure. Okay, what is a construct ba? A construct is a domain.
Domain yun. Other words sa construct is domain. Usually, ano ba yung gusto mong i-measure? Psychological construct, depression, anxiety, no? Ano ba? Self-centeredness. Ano ba yung mga pwede nating terminologies, mga behaviors? Those are constructs. This is the highest form of validity. Kasi under construct validity, nandyan na sila lahat. Sila content validity, nandyan na sila criterion-related validity, no? Sila face validity, nandyan na sila lahat. Siya yung pinakamataas. Okay? Siya yung mother ng lahat ng mga validity. Okay? So, theoretical framework. Okay? Ano ba yung gusto nyong i-measure na behavior, na phenomenon? Okay? Okay, that is construct validity. And face validity, just to explain this one, ito yung parang, ano ba yung tingin mo about the test? Kung ikaw yung nag-take ng test, talaga bang mini-measure niya yung depression? Or may mga items ba na hindi kasali dapat? Ito yung lowest form of validity kasi ito lang yung impression ng test taker dun sa naging test, no, taking niya. So, tingin lang niya, impression niya lang nun. That is face validity. The actual experience. Okay? So, yan po, no? Then, punta tayo kay criterion validity. Criterion, a standard against which a test or a test scores is evaluated. Yun na, yung sinabi ko kanina. Criterion-related validity, a judgment of how accurately or adequately a test scores can be used to infer an individual's most probable standing on some measure of interest. May mga subscales or criterion siya. Ayan. So, an adequate criterion should be relevant. Relevant. Sige. Let's have an example. If you're trying to create a narcissism scale, ano yung mga possible niya na mga criterion? Give me one daw. Narcissism scale, ang ginagawa ko. Sige daw. Jaya, give me one daw. What can be a criterion of a narcissist? Yes, Ashlea, you're raising. Yes, Jaya, go. Na. Ano po, sir? Siguro mga self-centered ba sila ganyan? Oo. Sige, give me a specific criterion. Self-centeredness, yon. Okay. That's one criterion. Sige, Ashlea, you're raising your hand. Give me another criterion. Ano po, sir? Being perfectionist po. Perfectionist. Yeah, with herself po. Okay, that's another criterion. Can give me more? Yes, David. Other criterion. Pa po, sir, kanang kumanote ilang like hypocrisy po, sir. Hypocrisy. Okay. Sige, Aiko, you're raising. Egoistic, sir. Egoistic, that is a valid criterion. Ira. Ano, sir? Fantasies of power or success. Fantasies of power or success. Yes, that is another criterion. Okay? So, in creating your own self-made questionnaire, you had to create also certain criterion from a construct that you have decided to create. So, hanap kayo ng isang phenomenon in the Philippines, no? Let's say the political the political behavior that is currently happening right now. Yung mga nangyayari ngayon, no? Sa mga relationship, no? Sa mga self-harm or kung ano man, kayo na bahala. Sa inyo na class, kung ano man yung gusto nyong i-investigate. It should be relevant, no? That it should be able to describe narcissism. Okay? So, a criterion is uncontaminated. So, ibig sabihin, dapat yung mga criterion na nandun sa scale, it just really reflects that domain or construct. Hindi tayo nagsasali ng mga hindi dapat kasali. Or yung mga ambiguous ba, na hindi talaga directly describing that construct. Kasi marami kasi yung mga nag-overlap na mga criteria na pwede kayong masabi or ma-include ba. Oo. Gets nyo? You have question? Aiko, you're raising your hand. Lack of empathy, too much love of the self. Okay. May questions ba? Okay. Sige, yun yung contamination, criterion contamination.
Now, let's go to concurrent validity, no? Si concurrent validity, ito naman yung present. Basta concurrent, ang keyword dyan is present, no? Ibig sabihin, the index of the degree to which a test score is related to some criterion measured, obtained at the same time. So, an example is, a psychodiagnostic test score should be validated by an established psychodiagnostic test with scores from already diagnosed patients. Okay, so ibig sabihin, ang concurrent is may confirmatory na nangyari. Concurrently, ginagawa na natin yung ganong klaseng procedure. Okay? Kung baga, nagkaroon siya ng symptoms kasi or nag-underwent siya ng ganitong test kasi meron ng confirmation, no? From already diagnosed na patient na meron siyang depression. So usually, ang ginagamit dito, yung mga severity scales. So let's say, talagang diagnosed ka na with this depression, with PTSD example. So, you will be given a PCL-5 scale kasi doon natin malalaman kung ano ba yung severity ng symptoms na meron ka. Concurrently present, no? While ang predictive naman is the index to which the test score predicts some criterion measured. So ito naman, ang keyword dito is future time. So, yung test na to ba, how valid will the result of the test mag-exhibit si person A na magkakaroon siya ng ganitong tendencies. Mga tendencies niya sa future. Let's say self-harm, mga ganon. So, how will it predict the future behavior? Okay? So, we have base rates. We also have hit rate. Okay. So, basahin natin, David, yung base rate tsaka yung hit rate. Purpose, sir. Hindi na Please read yung base rate tsaka yung hit rate. Yung mga meaning lang yan, yung mga nandyan. The occurrence of the variable in question, the extent to which a particular trait, behavior, characteristic, or attribute exists in the population. The hit rate, the proportion of people at test accurately identifies as possessing or exhibiting a particular trait, behavior, characteristic, or attribute. Okay, part sila ng predictive validity. No? Si base rate, ito yung nag-i-exist na number of people who have this attribute or characteristic na nag-i-exist talaga siya. Na nangyayari talaga siya. Let's say it could be like yung mga percentages of depression or self-harm tendencies of young teenagers or postpartum depression by first-time moms, mga ganon. Yung hit rate naman is how accurately or yung proportion na na-identify natin yung particular trait na present, no? Basically, that is the hit rate. Nata-target siya ba, no? How accurately na-identify natin. Meron ding miss rate. So yung miss rate, it could be either false positive and false negative. Sige Zara, basahin natin yung ibig sabihin ng miss rate tsaka yung false positive and false negative. Miss rate, the proportion of people the test fails to identify as having or not having a particular characteristic or attribute. False positive, the test predicted that the test taker did possess the particular characteristic or attribute being measured when in fact the test taker did not. False negative, the test predicted that the test taker did not possess the particular characteristic or attribute being measured when the test taker actually did. Okay, ang difference nila, no? Kasi minsan, may mga test na hindi natin accurately nakukuha talaga yung real result niya. So it could either result to false positive or false negative. Ano ba yung differences nung dalawang yon? Si false positive, ito yung dapat wala pero meron. Gets nyo ba? Yung dapat wala pero ang naging result ng test is meron siya. Okay? Let's say nag-take ka ng pregnancy test ng PT, no? Tapos nag-result siya na negative ka but in reality you are pregnant. 2 months ka ng buntis. So that is a false positive. Same also it goes with the test. Okay? Si false negative naman, ito naman yung dapat wala. Yung dapat meron pero wala. Okay? Yung dapat meron pero wala.
So basically, let's say nag-take ka ng HIV testing. Then yung HIV test result mo, one line lang ba yun? Or ano? Yeah. One line lang. So, in reality, you already have HIV. Pero yung result mo, wala kang HIV. So basically, mali, no? Hindi accurate yung result na meron ka. So, same also it goes with the test, no? So, meron din tayong mga tendencies, yung mga diagnostic tools na hindi namin measure din because of the lack of its validity or kung ano man. Hindi nakukuha yung talagang veracity of the results. Okay? So, I guess this is very understandable. You have questions? You could drop in your questions. Incremental validity. Ito naman, ito yung additional predictor that could explain something about the criterion measure that is not explained by predictors. So in the process of content validation or in the process of test, no, merong mga factors na biglang mo madidiscover na wala talaga dun sa actual test. Yun yung incremental validity. Nag-i-increase ba? So may mga factors kayong makikita na wala talaga dun sa original na mga test. Okay? So, ito yung mga to discover, yung mga other variables or criterion na meron pala pwede siyang isali. Okay? Ito yung discoveries, no? Yun lang yung meaning niyan. Validity coefficient, let's read this. Jaya, basahin to natin, yung dalawang points na yan. Validity coefficient, a correlation coefficient that provides a measure of the relationship between test scores and scores on the criterion measure. However, depending on the variables such as the type of data, the sample size, and the shape of the distribution, other correlation coefficients could be used. Okay. Yeah. So validity coefficient, ito naman yung measurement, no, ng relationship, no, yung index, no, ng test scores on the criterion being measured. Basically, ito yung value. Same also with the reliability coefficient na meron kayo. So, yun lang naman. And syempre, correlation coefficient yung ginagamit natin for this. Okay? It's a value. Okay. Okay, ito yung mga sample niya. Same also with the reliability coefficient. Usually naka-percentages siya. Pero ako naman, mas gamit ko yung decimal. Yung kanina. Yung 1 to 5. Yun yung pinaka-basic. Marami kasi mga version class, no? Huwag lang kayong masyadong malito. Pero sa book kasi, mas meron doon yung valid. Ang alam ko, 0.5 yung acceptable. 0.7 ata, pwede siyang magamit sa research, 0.9 naman sa medical use. Parang ganon. Nasa book yun, yung mga values. Okay? So, ito yung kanyang parang numerical na mga figures. Okay? Construct validity. Na-discuss naman din natin to, no? Okay, how accurately evidences of validity. We have homogeneity. Same also. Yung similarity ng mga test item samples, no? Changes with age. Nagbabago ba siya with age? Can you give me a construct that changes with age? Sige, Jaya. Give me a construct that changes with age. Ano po, sir, time of sleep? Time of sleep. Habang tumatanda, mas lumiliit na lang yung number of hours required, no? IQ, yes, 'di ba? IQ. Ang IQ naman din talaga is nagdi-diminish, no? Proven naman din talaga 'yon. Okay? And personality then, some personality could change, like from extrovert nagiging more introvert ka. That is proved by Carl Jung, 'di ba? Pre-test, post-test changes, 'yan, no? Evidence 'yan. May learning, 'di ba? From distinct groups. 'Yan. Let's say, nagbigay ako ng test. Physical features that, yes, Ashley, that is correct, no? From distinct groups. Example is, nagbigay ako ng isang pre-test ng introduction to psychology sa mga non-psych majors. Let's say, nagbigay ako sa BS Bio, no? Syempre, yung scores din, mas mataas
sa psych majors because they have already the background and knowledge. Okay? So, ganun din siya. So, may distinct groups din. So, syempre, yun, no? Convergent evidence from itself, nagko-converge. Divergent naman, humihiwalay siya. I guess, madidiscuss ko to later on. And factor analysis, yung process of conducting validation din, no? Or validating the variables. Ito naman, evidence of homogeneity refers to how uniform a test is in measuring a single concept. So, mini-measure lang niya yung isang construct na kasali. Evidence with age, nagbabago siya over time. Evidence of post-test, pre-test. All intervening life experiences could be predicted to yield changes in the score from pre-test to post-test. And evidence from distinct groups, ito naman, also referred as the method of contrasted groups. So scores on a test can vary in a predictable ways as a fluctuation of membership in some groups. Okay, di ba? Kapag yung isang test is for psych majors, no? Tapos binigay ko siya sa hindi psych majors. So syempre, nagba-vary yung results. Okay? So, now let's go to yung dalawang evidence na convergence and discriminant. Ito ba yung divergent, no? Convergence, ito naman yung evidence siya ng construct validity that may converge from a number of sources, such as other test or measure designed to assess the same or similar construct. So, ibig sabihin, yung mga related na mga variables nung isang construct na yon, let's say, we're trying to determine neuroticism. Ano yung mga related construct ng neuroticism? Give me one, David. Isa daw. Bigyan mo ka isa. Related constructs ng neuroticism. Karen Hornay. Sige, ano yung mga pwede nating ma-associate? Others. Or drop it in sa chat box. Ano yung mga related yun ng mga class, ng mga constructs? Neuroticism. Anxiety. Anxiousness. Yes, anxiety, emotional instability, right? Depression. Yeah, these are related. These are convergent variables. Kung baga, it means that, yeah, yung construct na yun, syempre, mag-a-affect din dun sa mga related na mga variables na meron siya. Discriminant evidence then, okay, these are all correct, yung mga answers nyo, are also known as discriminant validity kasi a validity coefficient showing little relationship between a test scores or either to other variables which the test score being measured should not theoretically be correlated. Ito yung opposite sa kanya. Siyempre, yung mga factors na hindi related dun sa factors na yun are unaffected or it will have an opposite direction. Let's say, hopelessness. So, kapag hopelessness, syempre, ang mangyayari is opposite din yung magiging result niya dun sa kanyang kabaliktaran na optimism. Gets nyo ba? So basically, meron siyang capacity na mag-discriminate ba? Ay, okay. Kung mataas yung hopelessness ko, mababa si optimism. Yeah. So ganun, no? Yun si discriminant evidence. Hindi niya naaapektuhan yung mga unrelated sa kanya din. Gets, no? Divergent evidence or discriminant evidence. How does dynamic and convergent discriminant evidence work? Ayan. So, punta tayo dito sa multi-trait, multi-method. Now, dadako na tayo sa favorite part ninyo, sa exciting part, sa statistics, correlating variables, traits within and between the methods. So, basically, here, we are looking more into analysis of factors, correlation. Gaano ba nagre-relate yung mga variables sa bawat isa? So, let's read this one. Ashley, anak, basahin natin tong dalawang to. Definition of factor analysis. The factor analysis. It is a class of mathematical procedures designed to identify factors or specific variables that are typically attributes, characteristics, or dimensions on which people may differ. It is frequently employed as a data reduction method.
Okay, so it's a mathematical procedure that is designed to identify factors on specific variables, no? Kumbaga, malalaman natin dito ano ba yung mga related sa bawat isa. So yung NeoPy na yon, na-derive yun through factor analysis. Si Spearman at ata, no, yung father nito, if I'm not mistaken. So example like this yan. So merong mga subfactors, and under that also may mga subfactors pa, and after those subfactors may mga underlying pa siya ng mga factors. Through that, mas makakapag-derive tayo ng mga more criterion or variable sa kanya. May dalawang type siya na ginagamit natin for research. We have EPA and CFA. Ginagamit ito, depende rin kung ano yung research method na gusto ni researcher. Si exploratory, dito naman is we're estimating or extracting factors. So we're trying to generate more factors, no? And data before theory siya. Si confirmatory naman is more of we're trying to confirm or reduce the number of factors. It's theory before evidence. So I guess ito yung mga sample sa kanya, no? Yan, I guess ito naman kay confirmatory. Ito naman kay exploratory kasi marami siya, di ba? Mas nagde-derive siya ng mga factors. Ito naman si confirmatory. Kino-confirm mo ano yung factors yung kailangan nating i-1 or i-retain. Ayan, factor loading naman, each test is thought as a vehicle. So malapit na tayo, class. Sobrang lapit na talaga, no? Lunchtime na. So, as a vehicle carrying a certain amount of one or more ability. So minsan, high factor loading provide convergent evidence of construct validity. Ayan. Test bias. Ito naman, nangyayari yung test bias kapag may mga systematical errors na nangyayari. So bias implies systematic variation on the scoring, interpretation, and it does entails troubleshooting the test and the entire selection procedure to determine the bias. So minsan may person factor siya, no? Hindi lang siya dun sa test, but because of the administration, no, our preferences, nagkakaroon tayo ng mga test biases. Okay, I'll give you an example. Rating error is one bias. It's a judgment resulting from the intentional or unintentional misuse of a rating scale. Okay? Siyempre, no, kami as teachers, may impression kami kung ano yung ability ng batang to. Alam namin kung ano yung kaya ninyong gawin. So kami minsan, syempre, may mga impression na kami when reading your essays, ikaw pa talaga gumawa nito or hindi. No? May mga times din na lenient kami masyado. Okay lang, sige lang, no? A rating error, leniency error, a tendency that the part of the rater kami, magiging lenient kami sa pag-score ng mga assessments ninyo. Kasi nga, generous kami eh. We're kind. Hindi kami madamot sa grades. Ganon. So, more likely, matataas ang grades ng lahat. Kahit na hindi deserving. Gets niyo yun? Error siya kasi hindi kasi deserve eh. May mas deserve pa ng ganong klaseng score compared sa kanya. Si severity error naman is opposite siya. Rating error siya arising from the tendency sa part ng rater to give severe or extreme scoring. Ito naman yung opposite ng leniency. Dito naman, sobrang critical kami. I know you have teachers who are like this, no? So, laugh na lang dyan kung may mga teachers kayong merong ganitong klaseng severity error. Huwag lang po mag-name drop kasi hindi po pwede yon. So, basically, may mga times sa sobrang severe tayong magbigay ng rate na sobrang stricto masyado, no? Wala nang humanity. Charot, no? Central tendency error naman, ito naman yung tendency na gusto ng rater na maging yung play safe ba? No? So yung kanyang rating sa lahat ng mga estudyante is more likely nasa gitna lang ng continuum. Hindi siya nagbibigay ng sobrang taas or sobrang baba. So error siya kasi nga hindi natin nakukuha yung accurateness ng ng deserved na score ng bawat isa eh. So bias din siya, no? It's not really a good practice. Okay? So I hope you understand these types of errors, no? So we have here halo effect. Ito naman, no, madalian lang to. Halo effect naman, kapag nag-assess ka, no,
kapag medyo attractive si client or ikaw medyo gusto mo yung vibes ni client, parang like ko yung person na to eh. Hindi kasi mawawala yung mga ganyang mga factors eh. Human factor na yan eh. Usually kasi parang ay bibigyan ko siya ng high score kasi sobrang bait niya or feeling ko ang bait ng batang to or ang bait niya. So minsan kasi ganun. So more likely bias din siya kasi binibigyan mo siya ng rating without an evidence. Higher yung rating na binibigay mo sa kanya. Opposite naman si horn effect. Si horn effect naman yung tingin natin kay client ay ano ata to, no? Maldita tong batang to. Feeling ko bobo to or mga ganon. So, more likely, because of that impression, nililiitan mo yung score sa kanya or the way you will interpret yung kanyang naging performance sa isang test. You understand? Horn effect, halo effect, mga ganun, no? So, marami pa yan actually. So, test fairness. So, ito naman, fairness in the psychometric context to the extent to which the test is used as an impartial, just, and equitable way. So, ito dapat yung ating ini-practice dapat. Ito dapat yung ating kailangang i-champion na practice. Fairness talaga sa lahat, no? Regardless kung ano itsura niya, saan siya galing, mahirap, mayaman, or kung ano man yung kanyang pinapakita sa'yo. Justice kasi yan eh, part siya ng ating principle, no? As a psych professional. Okay. So I guess na ano na natin yung mga iba't ibang klaseng test biases, no? Mga biases and the such. So ayun, no? Natapos din natin si validity. Do you have any questions? Okay naman, no? So, ang sa akin lang is yung progress natin, ha, sa mga assessments. And, kung wala ng question, thank you very much for staying, no? Regardless na nag-exceed na tayo dun sa ating class time. Maraming salamat po. So, thank you very much, no? And let's have a good lunch. Let's call it a day na, ha? Thank you and God bless.